Libo-libo ang dumalo sa rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand ngayong araw. Kabilang dito ang mga biktima ng mga pagbaha. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live din mula dito sa Quirino Grandstand. So Hannah, kumusta na ang sitwasyon kung saan ka nakatalaga? Kurina, umabot na sa lagpas kalahating milyon ng mga dumalo dito sa Quirino Grandstand. That's about 20 times mula doon sa bilang na naitala natin kaninang tanghali na nasa around 20 to 25,000 na Iglesia ni Cristo members. Nasasaktan si Cesar sa serye ng korupsyong pinagdadaanan ng bansa. Natunghayan niya na raw kasi ang pinagdaan ng hirap umano ng Pilipinas sa ilalim ng iba't ibang mga termino. Kahit naman sinong umupo ata ganun laging nangyayari. Kahit na nagmula pa nga nung Marcos Sr. tinatalsik siya dahil sa ganyang katagalan. Pero nakalipas ang kay Cory Aquino, kay Nino Aquino, kay Ramos. Ganon din, wala rin nangyaring asinso, lalo pa atang lumalala ngayon. Kung noon daw, milyones na kaba ng bayan. Ngayon, trillions worth na maanumalyang infra projects ang pinag-uusapan. Bumiyahe pa mula Pampanga si Cesar, kasama ang kanyang pamilya dito sa Quirino Grandstand as early as 1 a.m. Paunti-unti siyang nawawala ng tiwala sa gobyerno. Pero sa kabila nito, binibigyan niya ng pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos magpaliwanag sa di umano'y involvement niya sa kickback ng mga proyekto. Pero para kay Ramdi, na mula pa sa Navotas, dapat harapin ng Pangulo ang mga Pilipino tungkol dito. Sa tingin ko po, kailangan niyang ipaliwanag po yung mga sinasaldi ko para yung tiwala po ng mamayang Pilipino, maibalik niya. Ayun po, kung talagang wala siyang tinatago, kinakailangan po niyang magpaliwanag sa buong Pilipino na totoo yung sinasabi ni Zaldico o hindi. Una nang lumitaw si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa isang video para ilantad na may utos umano sa kanya ang Pangulo na mag-insert ng 100 billion worth of projects sa BICAM at may 25% commitment siya o 25 billion pesos ang nakuha umano ni PBBM dito. Naglabas din ng pruweba si Ko na litrato ng di umano'y mga maleta ng perang idineliver ng kanyang staff sa bahay mismo ni PBBM at ni dating Speaker Martin Romualdez. Pero itinanggi ito ng palasyo at hinamon din ng mga mambabatas si Ko na umuwi ng Pilipinas at sa kasabihin ng mga mabibigat niyang paratang under oath. Wala pa naman daw naririnig si Ramdi na panawagang bumaba ang Pangulo sa pwesto dahil dito. Pero sakaling umabot dito, ani Ramdi, dapat pakinggan ito ng Pangulo. Kung kinakailangan, sa panawagan ng maraming Pilipino na nakikita na kailangan na siyang bumaba, kailangan na. Pero kung ayaw niya, dahil sa meron talagang itinatago, kinakailangan natin magkaisa para mapakita kung ano yung hustisya. Witness daw si Ramdi sa mga bahang dala ng mga nakaraang bagyo sa Kamanava, gaya ni Nauan at Tino. Anya, hindi na raw bago sa lugar nila ang mga substandard na flood control project at sana'y maayos ang mga ito. Ang mismong flood victim naman sa Marikina na si Sally, hiling na mapanagot na ang mga makasariling kawani ng gobyerno. Kasi apektado rin kami ng baha. Dapat lang may makulong. Lahat po nang may sala, dapat lang makulong. Kasama niya ang relatives magbaon ng kanin at ulam para maibsan ang init, pagod at siksikan dito sa grandstand. Sa kabila ng init ng corruption issues sa bansa, all smiles si Den nang dumating sa Quirino Grandstand mula pa sa Cavite. May pag-asa pa naman daw para sa mga Pilipino at isang halimbawa raw dito ang pagkakaisa ng INC ngayong araw. Kailangan natin na ipahayag natin yung gusto natin para marinig ng gobyerno na merong mali sa sistema. Ang totoo, kahit sino mang umupo sa gobyerno at maling sistema, pare-parehong mangyayari dyan. Kaya yung sistema kailangan mabago. At malaman ng sambahayang Pilipino na kailangan kung ano yung nangyayari talaga. Kung sino yung dapat managot, managot. Meron namang ilang INC members na naging mas expressive pagdating sa kanilang mga outfit.
Si Mandy na mula pa Bulacan, ipinakita ang pagiging proud Pinoy through his traditional Pinoy costume, kasama ang isang Filipino hat. Si Joselito naman ng Quezon City, ipinakita ang kanyang reservist uniform bilang panata sa serbisyo sa bayan. Sa around 550,000 na INC members na dumalo ngayong gabi, narinig nilang isang matapang at malakas na pahayag ni INC spokesperson Edwin Zabala tungkol sa kanyang pag-hit back sa di umano'y mga report tungkol sa destabilization plot na naiuugnay sa 3-day protest action ng Iglesia ni Cristo. Anya, ang hiling ng INC ay ang pagpapanawagan na mas paigtingin ang transparency pagdating sa investigasyon sa flood control scandal at mapanagot ang sino mang dapat panagutin na korap. At ipinapanawagan ang mas malinaw na investigasyon sa flood control scandal at anya naniniwala siya na ang pinaka-credible na witness umano sa ating pinag-uusapang corruption issue ay si Orly Guteza na ngayon ay hindi mahanap dahil siya raw yung tanging nagkaroon ng lead sa mismong koneksyon former Speaker Martin Romualdez kay dating Representative Zaldico. Matatandaan natin na si Guteza yung lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon hearing kung saan sinabi niya na siya raw mismo ay nagpadala ng cash deliveries sa bahay Romualdez at Co. Yan ang latest dito sa Quirino Grandstand. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Hannah T. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.